Isa po sa mga bagay na napaka-interesting sa buhay ay yung katotohanan na pwedeng normal lang sa atin ang isang bagay, ang isang araw, ngunit para sa iba, ito ay hindi. For example na lang po, malinaw na malinaw, nung nakaraang linggo po, nag-celebrate po pala ng anniversary si Ninong Jeff at si Ninang Asmin. At nag-celebrate din po ng anniversary si Norman at si Jean, kasama po si Eyam. O magse-celebrate pa lang po si Eyam at si Lester. At si Ninong May po at si Ninang Emily ay magse-celebrate din po ng anniversary bago ata matapos tong month na to o nag-celebrate na po, 23. And during April 23 and during last Sunday, it was a quite normal day for me. Normal lang na araw lang siya. Isa lang siyang Lord's Day para sa akin. But it's actually interesting na during that day na normal sa akin yun, hindi yun normal kay Ninong Jeff at Ninang Hasmin. Because that is the day kung saan inaalala nila. It was a special day because that was the day kung saan inaalala nila na sila'y nagsumpaan sa isa't isa at hindi nila pwedeng baliin yun. It was a day kung saan napapaalalahanan sila na, ay, nakakulong na pala ako sa puso ng asawa ko. It was actually interesting kasi a day that seems so normal to us can be so special to a lot of people. At mga magulang ko't kapatid, I don't know if you are aware of this, pero alam niyo po ba, ngayong araw na April 26, what I want us to realize is, although it could be possible that it is normal for us, pero there are people who remember this day, April 26, as the day na hindi lamang po normal. It is actually a day kung saan they remember one of the most tragic event in modern history. Kasi alam niyo po ba, it was April 26 kung saan isang nuclear disaster po ang naganap sa Europa. At ang pagsabog na ito, mga magulang ko't kapatid, ay naglabas o nagresulta ng isang malawakang radiation na hindi po nakikita ng mata, ngunit kumalat yung malawak na epekto na to sa bahagi ng Europa. Sa simula, hindi po agad nila napansin o nakita yung epekto nito sa kanilang mga buhay, ngunit di nagtagal at paglipas po ng panahon, lumitaw po yung tunay na epekto nito sa kanilang kalusugan na nagdulot po ng pagkasira, pagkasakit at pagmatagalang pinsala sa buhay ng maraming tao. What makes this tragic so interesting and so striking is that fact na during that time, people thought that they are safe. People thought na okay lang sila kahit nasa vicinity sila ng isang nuclear they were trusting that they were okay. They were trusting a system na akala sila safe sila, pero at the end of the day, it cost them their health and their wealth. And what I want us to realize this morning is the fact na yung same system and same tragedy ay nakikita pa rin ngayon. Many people today trust a system na hindi nila alam, unti-unti na silang sinisira. And that is the thing na sinasaway o kinukonfronta ng Panginoon dito ngayon sa ating panahon. At makikita rin natin dito sa ating text na binabasa. Ang mga sistema na po ito na kinukumpronta dito ni Jesus sa ating text sa pag-aaralan sa umaga nito. Kung meron po kayong Biblia, samahan niyo po ang buklatin nito sa John chapter 6 verse 28 to 34. I've read this earlier pero I'm going to read it again. Sabi po dito sa John chapter 6 verse 28 to 34. Kaya sinabi nila, ano ang dapat naming gawin upang magawa namin ang gawain ng Diyos? Sinagot sila ni Jesus, ito ang gawain ng Diyos, na kayo ay manampalataya sa Kanyang sinugo. Kaya sinabi nila sa Kanya, ano pong himala ang may papakita nyo sa amin upang maniwala kayo, upang maliwala kami sa iyo? Ano pong ginagawa ninyo? Ang mga ninuno namin ay kumain ng mana sa ilang, tulad ng nasusulat, binigyan niya sila ng tinapay mula sa langit upang makain. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ito ang katotohanan.
Sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay mula sa langit, kundi ang aking Ama ang nagbigay sa inyo ng tunay na tinapay mula sa langit. Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay siya na bumaba sa langit at nagbibigay ng buhay sa sanlibutan. Sinabi nila sa kanya, Ginoo, bigyan po ninyo kaming lagi ng tinapay na iyon. Ang Diyos po ang nagpala sa kanyang salita. Yung passage po na ito, mga magulang at kapatid, na aking binasa ay naglalaman po ng naging tugon ng mga tao sa naging panawagan ng Panginoong Jesus doon sa mga previous passages and verses that we've already studied last week. Kung ating pong maaalala, as a part of the discourse o ng pagtuturo ng Panginoong Jesus patungkol po sa tinapay ng buhay, nanawagan ang Panginoong Jesus sa mga tao na tama na yung pagtatrabaho sa mga bagay o sa mga pagkaing nasisira and start laboring o pagtrabuhuan nila ay yung mga bagay na hindi nasisira o yung tinapay na hindi nasisira na matatagpuan lamang sa Panginoong Jesus. And dito po sa ating passage na binasa, makikita po natin yung tugon nila. And looking the passage that we have, makikita po natin yung tugon nila, mapapansin mo natin sa kanilang tugon, it seems like these people fail to correctly understand yung panawagan na ito sa kanila ng Panginoon. Kasi pag tinignan nating maigi, especially in verse 28, mapapansin natin na sa kanilang tugon, it seems like they took the call of Jesus literally. Di ba nanawagan sa kanilang Panginoon? Tama na yung pagtatrabaho sa mga bagay na nabubulok. At magsimula kayong magtrabaho sa mga bagay na hindi nabubulok. At pagdating din sa verse 28, sabi nila, Panginoon, ano po yung trabaho na pinapagawa sa amin ng Diyos? From this alone, it tells us na hindi nila naintindihan yung panawagan ng Panginoong Jesus because they thought it was a literal na pagtatrabaho. And this is why they began asking Jesus, ano po ang kailangan namin gawin upang magawa namin ang pinapagawa ng Diyos? And looking at it closely, what is interesting is the part dun sa part ng kanilang response, mapapansin natin, ipinapakita nito na hindi lamang po nila na misunderstood yung panawagan ng Panginoong Jesus. Rather, kung titignan natin maigi, it also reveals na meron po silang paniniwala sa kanilang isipan na anumang bagay na ipagawa sa kanila ng Panginoong Jesus, kanilang magagawa. Kasi imagine nyo, sabi ng Panginoong Jesus, stop laboring for the things that are perishing and start laboring for the things that are not, na matatagpuan nyo na sa akin. And afterwards, ang tugon nila, Panginoon, ano po yung pinapagawa sa amin? Hindi lang ito pinapakita na na-misunderstand nila o na-misunderstood nila yung panawagan ni Kristo, pinapakita din ito yung katotohanan na na sila mismo, mga magulang ko't kapatid, they have this belief in their mind, in their hearts, na anuman ang paggawa ng Panginoon, kanilang magagawa. And the question that I want to ask to you today, everyone in this room, is this. Meron ka rin bang paniniwala na kaya mong gawin anuman ang bagay na pinapagawa sa iyo ng Diyos? Kagaya ba nila, naniniwala ka na may pinagawa sa iyo ang Diyos, kaya mong gawin yan all by yourself? And according to James Montgomery Boyce, sa kanyang komentary po patungkol sa passage na to, sabi niya po, the human mind is flattered when it is conscious of doing something for God. Yung human mind daw po natin, yung ating isipan, napa-flatter daw po, o gumaganda daw po yung pakiramdam kapag meron siyang nagagawa para sa Panginoon. And this may be the reason kung bakit we feel like we can meet anuman ang bagay na pinapagawa ng Panginoon. Kasi we want to flatter our hearts, we want to flatter our mind. But the Bible is clear when it actually declared na ang sabi po ng Biblia, walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. According to the Bible, no one is righteous. None. At walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. This means, although God, you can do something for God, at the end of the day, kahit na may magawa ka para sa Diyos, at the end of the day, hindi pa rin yung sapat. Kasi yung pamantayan ng Diyos, kailanman hindi mo kayang abutin. With that being said, it tells us na no amount of good works and no amount of humanitarian works will be enough. Alam niyo po yung humanitarian works? Yung pagbibigay ng
ng limos. Pagtulong sa kapwa. Kahit tulungan mo pa yung buong tao sa buong mundo, it won't be enough para po maabot mo yung pamantayan ng Diyos. At ito yung dahilan, mga magulang at kapatid, kung bakit yung panawagan sa kanila ng Panginoong Jesus is to believe. Alam ng Panginoon na kailanman hindi mo maaabot yung standard ng Diyos. And this is why sabi nila, Panginoon, ano po yung pwede namin gawin? And Jesus in response sabi sa kanila, ito yung pinapagawa sa inyo ng Diyos. Ito yung gawain ng Diyos is for you to believe. Dahil hindi mo kayang abutin yung pamantayan ng Diyos, ito yung gawin mo for you to believe. Kasi what God wants us to understand, mga magulang ko at kapatid, what God wants us to do is to give up trying to please Him sa magitan po ng ating sariling efforts at gawa. Yun po yung bagay na gustong gawin ng Diyos. Ang gusto ng Diyos na gawin natin. I-give up natin yung pagtatry na i-please natin siya with our own efforts. I-give up natin yung pagbibigay natin ng effort na, Lord, mapiplease kita, maabot ko yung standard mo sa magitan ng aking sariling gawa. God wants us to give up that particular desire. At ang sa halip, mga magulang ko't kapatid, ang gusto ng Panginoon is for us to commit ang ating sarili sa kamay ng Kanyang sinugo. At ito'y walang iba kundi ang Panginoong Jesus. The thing is, looking at their response, pagsasabi niyo po, pagkatapos sabihin sa kanila ng Panginoon, start believing sa sinugo ng Diyos. Looking at their response, makikita natin na dito nagsimulang maging ironic ang lahat ng bagay dito sa ating passage na pinag-aaralan. Pag tinignan natin kung ano yung naging tugon nila doon sa panawagan ni Jesus na maniwala kayo sa akin, napaka-ironic po ng kanilang tugon. Kasi after Jesus began to explicitly, tuwirang sinabi sa kanila ng Panginoong Jesus to stop trying and start believing instead of simply believing. Imbis na maniwala na lang, mga magulang ko't kapatid, since hindi naman ganun kakomplikado yung bagay na pinapagawa ng Panginoon sa kanila, these people started demanding for an extra motivation to do it. Di ba sabi sa kanila ng Panginoong Jesus, ito yung gawain ng Diyos. Maniwala kayo sa Kanyang sinugo. At ito'y walang iba kundi ang Panginoong Jesus. At ano po yung response ng mga tao? Panginoon, ano po yung magagawa mo na magiging dahilan para kami ay maniwala sa iyo? Di ba napaka-ironic? Ironic na, tinatanong nyo, anong pwede namin gawin? Tapos yung sinabi sa inyo, ang sabi naman nila, anong sign yung pwede mong ipakita sa amin na magmo-motivate sa amin para ikaw ay paniwalaan. At mula sa sagot na yun, mga magulang ko't kapatid, it actually tells us na naiintindihan nila yung panawagan sa kanila ng Panginoong Jesus. This time around, naiintindihan nila. The first call, the first plea, they misunderstood it. But this particular plea, na paniwalaan nyo ako, they understand it. And this is the reason kung bakit nanghingi sila ng sign. Kasi even though they understand it, mga magulang ko't kapatid, these people kaya nanghihingi ng sign is because they didn't trust it enough para sundin. I mean, may mga pagkakataon po that I will say to Yonjiro na ilagay mo yung kamay mo sa apoy. I mean, Yonjiro will literally understand kung ano po yung pinapagawa ko sa kanya. Pero Yonjiro will not obey it, not because he can't, but because he doesn't trust me, na pagka nilagay niya yung kamay niya doon sa apoy, hindi siya masasaktan. Nagigisi po ako. At may mga pagkakataon din na ganun. For example, naalala ko po mga magulang ko't kapatid, may mga pagkakataon po na kung di ba, merong hindi marunong lumangoy. Tapos papatalunin mo sa pool. Talong ka, sige, sasaluhin kita. Sasagipin kita. Pero hindi tatalon. It is not because they can't. And it is not because they misunderstood o hindi nila naintindihan yung pinapagawa mo sa kanila. The reason they won't do it is because they don't trust na masasagip mo sila pag ginawa nila yung bagay na pinapagawa mo. And this is the same thing that is happening in this particular verse. The people, when they heard that they needed to believe in Jesus,
started looking for an extra motivation para gawin yun. And this is why, dito po sa particular text na to, makikita natin, they began asking for a sign. They began asking, Lord, anong himala ang pwede mong gawin para kami ay maniwala sa iyo? Ang napaka-interesting, mga magulang ko't kapatid, ay yung katotohanan na di ba katatapos lang sila pakainin ng Panginoong Jesus sa magitan ng 5 tinapay at 2 isda. I mean, wala ba sa reading, ano pa bang himala ang gusto nyo? Ano pa bang gusto nyong gawin ng Panginoong Jesus para lang maniwala kayo? Di ba katatapos lang kayong pakainin? Di ba nakita nyo, 5 girding niya? Ginawa niyang 5, napakaraming mamon. Tapos hindi pa rin kayo naniniwala. Yung 2 tilapia, and I'm sure that is tilapia, mga magulang ko't kapatid. Kasi during that time, ang karamihan po ng isda na kanila nauhuli, tilapia. Sa magitan ng 5 tinapay at 2 isda, napakain kayo. Tapos ngayon, ayaw nyo pa rin maniwala. And from this, we can actually say na although Jesus already provided to them a sign, a miracle, upang sila ay maniwala, para sa kanila, it wasn't enough. Hindi pa rin yun sapat. And it seems like, para maging sapat, yung ginagawa ng Panginoong Jesus para sila ay tuluyang maniwala, ang kailangan nilang gawin ay ulitin ng Panginoong Jesus na sila ay pakainin. But this time around, kailangan higitan nila yung ginawa ni Moises sa kanilang mga ninuno. That is the thing na pinapagawa nila sa Panginoong Jesus. And this is why, from the text, makikita natin sila na dinedemand si Jesus na gawin ang mga bagay na ginawa ni Moises sa kanilang mga ninuno. They want to experience the same thing na naranasan ng kanilang mga ninuno. Sabi nila, pag naranasan ko yung naranasan ng aming mga ninuno, that will be the sign na kami talaga ay mananampalataya at maniniwala sa iyo. What is so interesting, mga magulang ko't kapatid, is this. Instead of directly rebuking them, instead of tuwirang sawayin sila ng Panginoon sa kanilang mga demand, ang makikita natin dito sa ating text sa pinag-aaralan ay ginamit itong pagkakataon ng Panginoong Jesus para itama ang kanilang paniniwala. Hindi lamang tungkol sa pinagmumulan ng tinapay na kanilang hinihingi, kundi pati na din sa tunay na kalikasan ng tinapay na kailangan nilang hingin. And take note, although hindi sila sinaway ng Panginoon, although hindi sila direktang sinaway ng Panginoon, malinaw ding ipinapakita ng ating text na binasa na hindi niya inaffirm o hindi niya pinagbigyan ang kanilang demand. And this is something na gusto kong bigyan natin ng pansin sa umagang ito. Sapagkat ipinapakita nito yung katotohanan na ang pananampalataya ay hindi nabubuo sa pagtugon o sa pagbibigay o sa pagtugon ng Diyos sa hinihingi o demands ng tao. Ibig sabihin, mga magulang ko't kapatid, kung magkakaroon ng pananampalataya ang isang tao, ang gagamitin ng Panginoon ay hindi pagsasatisfy sa demand nila ng sign o ng himala. Kasi ang tunay na pananampalataya ay nagmumula sa kanyang patuloy na pagpapahayag kung sino siya, gamit ang katotohanang matatagpuan sa salita ng Diyos. And from this, let me draw this message. This is the message that I want us to have this morning. Believing in Christ is not the result of satisfied demands, but of His revelation alone. O sa Tagalog po, ang paniniwala kay Jesus ay resulta hindi ng pagtugon ng Diyos sa ating hinihingi, kundi sa magitan lamang ng Kanyang salita. Kung tayo po ay magkakaroon ng pananampalataya, kung tayo po ay magkakaroon ng paniniwala, hindi po ito resulta ng pagsasatisfy ng Diyos sa ating mga hinihingi o sa magitan lamang o sa ating pagdidemand ng sign. Ang tunay po na pananampalataya nagmumula sa Kanyang salita at hindi po sa mga bagay na signs o hinihingi nating patunay mula sa Kanya. At dahil po sa katotohanan ito, mga magulang ko't kapatid, it leaves us no room na mag-set ng anumang condition sa harapan ng Diyos, which is actually the very thing na ginagawa ng maraming tao sa ating panahon.
Napansin niyo po ba ito, mga magulang ko at kapatid? Napansin niyo po ba na maraming tao ngayon, in order for them to believe, ang sasabihin nila sa Panginoon, Panginoon, gawin mo lang yan, maniniwala na ako. These people will say things like, kapag ginawa ito ng Diyos, susunod na ako sa Kanya. Or things like, ibigay lang talaga sa akin to ni Lord, ay magkukumit na talaga ako. O kaya, magkukumit na talaga ako, o pagka binigay ng Panginoon, yung bagay na pinagpe-pray ko, sagutin lang talaga ng Diyos. Magkukumit na talaga ako sa Kanya. O yung personal na lagi kong naririnig sa mga tao is this, makita ko lang na magbago yung misis ko, maniniwala na talaga ako sa Diyos. Magbago lang yung anak ko, talaga. Maniniwala na talaga ako may Diyos. Ay, pag yung kapitbahay ko na yan, nagsimba, ay, totoo yung Diyos. Pero pag hindi yan nagsimba, wala. Napapansin niyo po ito mga ba? These people na nakikita natin sa ating paligid, mga magulang at kapatid, are like the people in our text na patuloy na nagde-demand ng himala o sign sa Panginoon. Dinedemand nila ang Panginoon. Panginoon, gawin mo yan. Anong pwede mong gawin para kami ay manimpalataya o maniwala sa iyo? Not realizing, hindi nila napapansin, mga magulang ko at kapatid, every time they demand, every time they ask the Lord to do something para sila ay maniwala, what they are actually doing is asking the Lord na mag-audition muna sa kanila para lamang sila ay maniwala o para lamang sila ay pumalakpak sa Kanya. Di ba napapansin? Di ba ganun po yung nangyayari? Whenever we ask God, Lord, gawin mo to, maniniwala ako, papalapak kita at paglilingkuran kita. Ang di mo napapansin, ang ginagawa mo talaga actually is like you are putting what you are seeing on the television in your relationship with God. Na para kang nanonood ng The Voice, tapos ikaw yung coach. Tapos gusto mo, galingan ni Lord yung ginagawa niya para para tumaligod ka, tapos sabihin mo, Lord, I want you. Gusto mo mag-addition sa iyo ang Panginoon. This is the thing that is happening in our text. The people want Christ to audition for them para lang maniwala sila. And it might be possible, mga magulang ko at kapatid, that there are people in this room who are doing just like that. Na gusto mo mag-audition muna sa iyo ang Panginoon bago ka manampalataya o maniwala. At mga kapatid, this is the kind of mindset that our message today is actually confronting. Ito yung mindset, ito yung bagay na sinasaway ng Panginoon sa umagang ito. Sinasaway ito ng Panginoon kasi ito ay isang sistema na patuloy nating inaasahan, not realizing na unti-unti nito tayong pinapatay. This is why sa umagang ito, mga magulang ko at kapatid, kung ganito ang takbo ng isipan mo, kung ganito ang ginagawa mo, I want you to look closely kung gaano ka-twisted yung ganyang klase ng behavior. And at the same time, gusto ko din makita mo na that kind of mindset is actually the same mindset na makikita natin from the people in our text. And the thing is, mula po dito, ipinapakita sa atin ito ang katotohanan na kung paanong hindi sinatisfy ng Diyos ng Panginoong Jesus yung kanilang demand, ganun din naman, hindi isasatisfy ng Diyos yung demand mo for the sake of believing. Hindi gagawin ng Diyos yung mga bagay na gusto mo para lang manampalataya ka sa Kanya. Kasi if we will not believe sa mga sinasabi niya, kung hindi tayo maniniwala sa Kanyang salita, then no multitude of sign, evidences, or even reason ang magiging sapat para sa ating mga puso. Kasi imagine niyo mga magulang ko at kapatid, naalala niyo, katatapos lang silang pakainin ng Panginoon, pero ayaw pa rin nilang maniwala. This means, hindi kulang yung bagay na ginawa ang Panginoon. Alam lang ng Panginoon na kahit anong gawin ko, hindi pa rin yan magpuproduce o hindi pa rin yan bubuo ng tunay na pananampalataya. Kasi ang tunay na pananampalataya ay binubuo hindi ng mga himala, kundi ng Kanyang salita. But this doesn't mean, mga magulang ko at kapatid, na ang lahat ng klase ng paghingi ng sign ay masama. No, that's not my point. What I want us to understand is, hindi naman mali na manghingi ng kasiguraduhan.
Hindi naman mali na maghanap ng kasiguraduhan. The problem is, most of the time sa ating panahon na makikita din natin nangyari sa ating text, ang mga tao ay hindi na naghahanap ng kasiguraduhan. Sa halip, nagdidikta na sila. Nagde-demand na hindi na ba nagpapakumbabang maghanap, kundi nagde-demand na. Para sa karamihan ngayon, hindi na sapat ang salita ng Diyos. Lord, alam kong sinabi mo to, pero unless may gawin ka pa, hindi ako maniniwala. And this is the reason why they demand a lot of things. Mga kapatid, this is the mindset that we need to be cautious of. Pag sinabing cautious, mag-ingat po tayo sa ganitong klase ng mindset. Kasi like I said, hindi i-entertain ng Diyos ang demand mo ng sign for the sake of belief. Bakit po? Kasi sapat ang salita ng Diyos. At di ba, ito nga po yung nangyari sa isa sa mga narrative na binahagi ng Panginoong Jesus. Kung maalala niyo po, in Luke chapter 16, verse 19 to 31, Jesus told the story about a rich man and Lazarus na binigyang diin ni Jesus na itong si Lazarus ay mahirap, samantalang yung isa naman ay mayaman. And according sa Panginoon, dumating yung time na ang dalawang tao na to, both rich and poor, died. Parehas silang namatay. And after dying, napunta po sila sa susunod na buhay, mga magulang at kapatid. Pagdating sa susunod na buhay, si Lazarus po ay nakatanggap ng pangaaliw sa Diyos, samantalang yung lalaki naman po na mayaman ay nakatanggap ng pagdurusa mula sa Diyos. At dahil siya po ay nagdurusa, mga magulang at kapatid, hiniling niya na kung pwede, pabalikin si Lazarus sa lupa. Nang sa ganon, maging senyales, maging tanda, maging sign si Lazarus para paniwalain yung mga tao sa lupa na totoo yung langit at impyerno. At ano po ang sabi ng Panginoong Jesus dun sa kwento? Hindi na pwedeng bumalik si Lazarus sa lupa. Bakit po? Kasi andun na yung salita ng Diyos. Andun na yung sulat ni Moses at ng mga propeta, which actually the word of God that they considered during that time. Ano po yung pinapakita nito, mga magulang at kapatid? Ang totoong pananampalataya ay nagmumula, hindi mula sa himala, kundi mula sa kanyang salita. Ipinapakita nito sa atin na ang pananampalataya ay hindi nagmumula sa mga dakilang mga tanda, kundi sa pagtanggap sa salita ng Diyos. And the truth of everything that I'm saying this morning is seen in our text. Kasi instead of satisfying their demands, at dalawang bagay yung makikita natin ginawa ng Panginoon dito. Una, He corrected the false foundation of their thinking. At pangalawa po, He revealed the true nature of the bread. And let us look at these two things that Jesus did one by one. Una po, tingnan natin, He corrected the false foundation of their thinking, which is actually seen in verses 28 to 32. Sabi po dito, kaya sinabi nila, ano ang dapat namin gawin upang magawa namin ang mga gawain ng Diyos? Sinagot nila sila ni Jesus. Ito ang gawain ng Diyos na kayo'y manampalataya sa kanyang sinugo. Kaya sinabi nila sa kanya, ano pong himala ang may papakita nyo sa amin upang maniwala kami sa iyo? Anong ginagawa ninyo? Ang mga ninuno namin ay kumain ng mana sa ilang tulad ng nasusulat. Binigyan niya sila ng tinapay mula sa langit upang makain. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ito ang katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay mula sa langit, kundi ang aking Ama ang nagbigay sa inyo ng tunay na tinapay mula sa langit. At mula po dito, sa mga binasa kong verses na to, 4 na bagay yung malinaw na ipinapakita nito sa atin. Una, yung wrong understanding nila sa sinabi ng Panginoon, which is found in verse 28. Pangalawa po, ipinapakita din sa atin ng verse na ito, yung appeal ng Panginoon sa kanila o yung panawagan sa kanila ng Panginoon, which is to believe in Him. According to verse 29, Jesus said, ito ang gawain ng Diyos na kayo ay manampalataya sa kanyang sinugo. That is a plea. Panawagan po yun ng Diyos sa mga tao. At ang tinutukoy po dito na sinugo ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. And as a response, ito po yung nung pinapakita sa atin ng text, the people began demanding for a sign.
as a condition para po sila ay manampalataya, para sila ay as a condition para sila ay tumugon sa panawagan ng Panginoon sa kanila. That is the third thing na pinapakita ng ating text. And lastly po, the text also shows us na ginamit ng mga taong ito ang ginawa ni Moises as a basis para i-evaluate kung dapat nga ba nilang pagtiwalaan ang Panginoong Jesus o hindi. Now to clarify, it is never inherently wrong na gamitin ang ginawa ni Moises as a basis to evaluate kung dapat nga ba nilang paniwalaan ang isang claim o hindi. Kasi in this particular text, Jesus is actually claiming. He is claiming na ako ang dapat yung paniwalaan. Ako ang tunay na buhay. Ako ang tunay na tinapay na dapat yung pinagtatrabahuan. That is a claim. And for them to evaluate kung tama ba yung claim ni Jesus o kung totoo ba yung claim ni Jesus o hindi, they should use a standard, a ruler, para malaman nila kung tama ba. And by this time, what they are using is actually Moses and his writings. At hindi naman po mali na si Moses ang ginamit nila as a standard o as a ruler. In fact, the disciples did that. The disciples did that after po ng resurrection ni Jesus Christ. And ginawa rin po yan ng maraming theologians. These people use what Moses did, particularly ang kanyang mga sinulat, para ma-discern kung isang bagay ba ay katotohanan o hindi. So with that, we can actually say na hindi naman sila mali sa paggamit nila kay Moses as a reference. This means, dahil hindi naman sila mali sa paggamit kay Moses as a reference, ang ginagawa ng Panginoon dito, mga magulang ko at kapatid, ay hindi sila sinasaway dahil ginamit nila si Moises. Jesus Christ ay sinasaway sila kasi mali yung pagtingin nila kay Moises. Hindi mali ang gamitin ang sinulat ni Moises upang suriin ang katotohanan, ngunit ang problema, mga magulang ko at kapatid, kaya sila sinaway ng Panginoong Jesus kasi ginamit nila ang sinulat ni Moises hindi lamang bilang patunay, kundi bilang pamantayan laban kay Kristo. Ano po ibig sabihin? Pag binasa po natin yung verse 31, sabi doon, ang mga ninuno namin ay kumain ng mana sa ilang. Tulad ng sulat, binigyan niya sila ng tinapay mula sa langit. Mga kapatid, from this, pinapakita po sa atin na itong mga taong ito, ang paggamit nila kay Moises, hindi na lang bilang isang reference. Kaya po sila nagkamali, kaya sila sinasaway ng Panginoong Jesus is because these people treat Moses not just as a reference, but as the source or the benchmark. Si Moses na yung ginagamit nilang authority, hindi na po, yun na po yung parang sole authority para tignan ang mga bagay-bagay. Na yung sa verse 31, yung word na niya doon, originally ang tinutukoy dito ay ang Diyos. But it seems like these people fail to recognize na Diyos ang tinutukoy doon at dumating sila sa pagkakataon kung saan imbes na ang Diyos ang tingnan nila na nagpakain sa kanilang mga ninuno, ang tingin na nila si Moises yung nagpakain sa kanilang mga ninuno. And this is why if you notice, after nilang sabihin ito, immediately kinorek sila ng Panginoong Jesus by telling them na hindi naman talaga si Moises ang nagbigay sa kanila ng tinapay, kundi ang Diyos Ama. At mula dito, ipinapakita sa atin ng text na ang pagtatama na ginawa ng Panginoon sa kanila ay hindi ang paggamit nila sa Old Testament scenario as a basis to evaluate Jesus. Rather, what Jesus is actually correcting ay yung pagtrato nila kay Moises. Tinatrato nila si Moises ng higit pa sa dapat na pagtratong matanggap ni Moises. Jesus wanted them to realize that Moses isn't the source of the bread. Hindi si Moses ang nagpakain sa kanila. At mga kapatid, this is actually very important kasi what I want us to realize this morning is the fact na ganun din sa atin sa panahon na to. Sa maraming pagkakataon, may mga Moses din tayo na ginagamit, na tinatrato, na meron din tayo mga bagay na tinatrato kung paanong tinatrato ng mga taong ito si Moses. Instead of using it as a support or a reference na magpo-point sa atin pabalik kay Kristo, we treat these things as the ultimate authority of our lives. Ibig sabihin, it is the very thing we use to judge kung isang bagay ba ay gagawin natin o hindi.
And one of that na nagiging Moises natin sa panahon ngayon ay yung mga signs. Pag nanghingi ka ngayon ng signs, ito na yung ginagamit mo as an ultimate authority para sa desisyon na gagawin mo. Kung gagawin mo ba to o gagawin mo. Lord, gagawin ko ba to? Magbigay ka nga sa akin ng sign. I remember, there were a couple. Sabi nila, kasal na po siya, mga magulang ko't kapatid. And hiningiling raw niya sa Diyos na bigyan siya ng sign kung dapat niyang hiwalayan yung kanyang asawa. At nangyari naman daw po yung sign. And it was the very thing that he used as a basis para sabihin niya na yung kanyang ginawa ay kilos ng Diyos. Kasi nangyari yung kanyang sign. Without even considering what the Word of God has already told us. Ano sabi ng Biblia? Ano man ang pinag-isa ng Diyos, wag paghihiwalay. At hindi magbibigay yung Diyos ng iba pang sign that will contradict His Word. Pero sa maraming pagkakataon sa ating panahon ngayon, ginagamit natin yung sign as a way para para yun yung maging ultimate authority of our lives. Ginagamit natin, humingi tayo ng sign, Lord, gagawin ko ba ito? Hindi. I remember, meron pa akong narinig dati na pag meron daw nagdala sa kanya, isang lalaki sa Mount Samatas, binigyan siya ng necklace doon. Yun na raw yung kanyang mapapangasawa. Signs. Without even acknowledging that the Bible already told us kung ano yung dapat nating hanapin pag tayo ay nag-asawa. Ang sabi ng Panginoon, pag naghanap ka na, dapat na kay Kristo. But the people will actually ignore it kasi meron silang ibang sign na nakuha. And what's worse, mga magulang ko't kapatid, there are people who also use signs para patunayan kung meron bang Diyos o hindi. Lord, kung totoong may Diyos, magbigay ka nga ng sign. At pag nagbigay ng sign, yun yung basehan nila bakit naniniwala sila sa Diyos. Eh paano pag walang binigay na sign? Yun din yung basehan nila kung bakit hindi sila naniniwala sa Diyos. And isn't this the same thing that is happening in our text? People are looking for a sign para paniwalaan nila si Jesus o hindi. At mula dito, makikita natin na kagaya ng mga tao dito sa ating text na tinatrato si Moises as a source, marami din po sa atin, sa panahon ngayon, ang tinatrato ang sign na pinagmumulan ng pagkakaroon nila ng pananampalataya o hindi. Sa text, tinatrato nila si Moises bilang basehan kung paniniwalaan nila si Jesus o hindi. Sa ating panahon, tinatrato natin yung sign kung maniniwala ba tayo sa Diyos o hindi. Magpapamember ba tayo sa church o hindi? Gagawin ko ba to o hindi? And from this, let me give this principle. Faith in Christ, mga magulang ko't kapatid, must be grounded in God's revelation of Him, not in human standard or experience. O sa Tagalog, ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesus ay dapat nakaugat sa kapahayagan ng Diyos, hindi sa pamantayan o karanasan na ibinibigay ng tao. And this principle, mga magulang ko't kapatid, is important simply because we live in a time kung saan people are not outrightly rejecting God. Sa panahon natin ngayon, hindi naman outrightly o hindi naman tuwirang nire-reject ng mga tao ang Diyos. In fact, people actually rally and confess that there is a God. Kino-confess nila, naniniwala ako sa Diyos. The problem is this, mga magulang ko't kapatid, these people base their belief in Him not from the Bible, kundi sa ibang bagay. Naniniwala sila sa Diyos, pero yung pinagmumulan ng kanilang pananampalataya, hindi yung kanyang salita, kundi yung kanilang karanasan at yung kanilang naramdaman. Tanungin nyo, bakit sila nasa church? Kasi meron akong naramdamang kakaiba. Nung nagpaawit yung isang babae, talagang tumayo yung balahibo ko kasi ang ganda niya. Imagine, mga magulang ko't kapatid, people right now are confessing that they have faith. Not because they believe the Word of God, but because they felt something or they experienced something. And it is either based on their emotion or based on what they have experienced. Unfortunately, dahil po ganito
Dito po, nagmumula ang pananampalataya ng mga tao. Dalawang bagay ang nangyayari. Una, worship becomes shallow. Nagiging mababaw ang pagsamba. Ay, bakit ka nandiyan sa church? Bakit ka simba ng simba dyan? Kasi gaganda ng mga kanta dyan. Talagang pagkatapos kong kumanta, talagang yung puso ko parang ang lapit-lapit ko sa Diyos. Kaya pag hindi na maganda yung kanta, hindi na makasamba rin. Worship become shallow. Bakit po? Kasi yung pananampalataya at yung motibasyon hindi na galing sa kanyang salita, kundi galing na sa music ng church. And this is the genius na meron po yung regulative principle of worship. Ito po yung genius ng regulative principle of worship, which in fact, I told to my friend, sabi ko sa kanya, kami, pag naranasan namin yung Diyos, sa aming pagtitipon, alam namin si Lord yun. Kasi walang gumaganon-ganon na nagigitara sa amin eh. At hindi rin nagaganon si Sasuke sa amin eh. Kaya pag naranasan namin yung kilos ng Diyos, alam namin nandun yun. Unlike pag sa normative principle of worship, when you felt something, hindi mo alam kung saan galing yun. Kung sa Diyos ba yun, o sa kumakanta, na magandang-maganda ang boses. And this is why, mga magulang at kapatid, pag naging ganito ang pinagmumula ng ating pananampalataya, faith becomes shallow. Nagiging mababaw. At hindi lang nagiging mababaw ang iyong pagsamba, nagiging unstable din. Kasi paano pagka tinatamad ka? Ganyan din yung pagsamba mo. Tapos pagka bigay na bigay ka kasi pinagpala ka, nagiging unstable. But if your faith comes from the Word of God, dahil yan ay stable, kahit walang sign, nandyan pa rin yan, then your worship will be stable. And for this reason, mga magulang ko at kapatid, ito po yung hamon ko sa bawat isa. Mga kapatid, kung meron man sa atin na ang basihan ng pananampalataya sa Diyos ay ang mga signs na ating naranasan o natanggap at hindi ang salita ng Diyos, ito po yung aking panawagan sa inyo. Magsisi po tayo na yan ang ginagamit nating basihan sa ating pananampalataya sa Kanya. At sa oras na ito, magbalik loob tayo sa tamang pundasyon ng pananampalataya. At ito ay walang iba kundi ang Kanyang salita. Talikuran po natin ang paglalagay ng mas mabigat na timbang sa ating karanasan o sa ating nararamdaman kaysa sa sinabi ng Panginoon. Huwag po nating hayaan na yung ating nararamdaman ang nagiging timbangan kung paano tayo kikilos sa loob ng church. Huwag po nating hayaan na yung ating nararanasan, ating pinagdadaanan ang magiging dahilan kung tayo ba'y sasamba sa Kanya o hindi. Pahintulutan po natin na yung pundasyon ng ating pananampalataya ay ang Kanyang salita. At kung meron man sa oras na ito ang patuloy na dinedemand si Kristo na gumawa ng himala, magbigay muna ng sign bago siya manampalataya at maglingkod sa Kanya, kapatid, sa oras na ito, kaibigan, ang dalangin ko sa oras na to, ang panawagan ko sa iyo sa oras na to, itigil mo na yan at pagsisihan. At nakikiusap ako sa iyo sa oras na ito, kilalanin mo ang ginawa ng Panginoong Hesus na ipinahayag sa Kanyang salita bilang pinakatanging dahilan kung bakit ka susunod, maniniwala at sasamba sa Kanya. Mga kapatid, sana po ang pinakadahilan bakit tayo sumusunod, nananampalataya at naniniwala sa Kanyang salita ay sa Diyos ay dahil sa Kanyang salita. Hindi dahil sa ating nararanasan at hindi rin dahil sa ating nararamdaman. And the reason bakit ito yung pakiusap ko sa inyo sa umagang ito ay dahil ipinahayag na ni Jesus ang tunay na kalikasan ng tinapay na kanilang dapat na hinahanap. Which is actually the second point that I have this morning. He revealed the true nature of the bread. Sabi po sa John chapter 6 verse 33 to 34, sapagkat ang tinapay ng Diyos ay siya na bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Sinabi nila sa Kanya, Ginoo, bigyan po niyo kaming lagi ng tinapay na iyon. At mula po sa passage na ito, makikita nating malinaw na itinatama ng Panginoon kung ano ang dapat na hinahanap ng mga taong ito. Kasi remember, people are demanding a sign. Dinedemand nila si Jesus, magbigay ka nga ng himala na magiging daan upang kami manampalataya sa iyo. Gusto nila, ulit-ulitin ni Jesus. Ulitin-ulit ni Jesus ang kanyang himalang ginawa patungkol sa tinapay nang sa ganon sila ay manampalataya. Hinahanapan nila ng tinapay ang Panginoong Jesus para sila ay manampalataya. Hinahanapan nila ng himala ang Panginoong Jesus. Hinahanapan nila ng tanda, ng sign ng Panginoong Jesus para sila ay maniniwala.
And the reason for this, according kay James Montgomery Boyce, is because itinuro sa kanila ng kanilang mga guro na kapag dumating ang Mesaya, dodoblehin niya ang himala na ginawa ni Moises ng pagbibigay ng mana. Kasi akala nila, pag dumating yung propeta na susunod kay Moises, which they actually see as Jesus, dodoblehin pa ni Jesus yung ginawa ni Moises. And this is why they are demanding Jesus to do it once again. After all, kung ito ay ginawa ni Moises sa kanilang mga ninyo for 40 years, dapat masigitan ito ni Jesus. Dapat bantayan ito ng Panginoong Jesus. And the point that they are making is this: kapag pinagpala mo kami ng tinapay, maniniwala na kami sa iyo. Kapag ginawa mo to sa amin, kapag binigyan mo sa kami nito, maniniwala na kami. But here, makikita natin that Jesus is clarifying to them what He is willing to do. Nililinaw sa kanila ng Panginoong Jesus kung ano yung willing siyang gawin para sa kanila. At nililinaw din sa kanila ng Panginoong Jesus kung ano yung hindi siya willing gawin sa kanila. Hindi willing ang Diyos na bigyan sila ulit ng tinapay na hinahanap nila. Pero willing ang Diyos na ipakita sa kanila yung tunay na tinapay na kailangan nila. At ito ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Kasi from our text, He is trying to tell them na yung kanilang tinapay na kailangan ay hindi literal na tinapay. Rather, what they need is the bread from heaven that is a person. Mula dito, it implicitly tells us that what Jesus is trying to tell them is this: instead of looking for a literal bread para paniwalaan niyo ako, instead of looking for a blessing as a motivation para paniwalaan niyo ako, look at the person na ipinadala ng Diyos sa inyo. At yun ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. At mga kapatid, this is the same thing na sinasabi sa atin ng Panginoon sa umagang ito. Instead of looking for a sign, instead of demanding na pagpalain ka muna ng Diyos bago para ikaw ay manampalataya, what you need to do right now is to look at the Lord Jesus Christ. Siya na tunay na tinapay ng buhay. The one who is able to give life. At mula dito, malinaw na ipinapakita ng Panginoon that life can only be found not in the blessings but in Christ alone. Ang pinakakailangan mo, hindi yung pagpapala di sa lupa, kundi walang iba, kundi ang Panginoong Jesus. Last Friday po, nagkaroon na naman po ng prayer meeting dito at ang dami na naman po umattend, mga magulang ko at kapatid. Talagang na-bless po talaga ako sa outreach na to kasi talagang pinapahalagahan natin yung prayer meeting kada linggo. And last Friday, pinag-usapan po namin yung Lord's Prayer ulit. Napansin niyo po ba to, mga magulang at kapatid? After po sa Lord's Prayer, sabi po ng Panginoon, give us this daily bread. And forgive us sa aming mga pagkakautang. Napansin niyo po, mga magulang at kapatid, in the Lord's Prayer, doon mo lang po unang makikita yung word na end. Na para bang, sa Tagalog, bigyan mo po kami ng tinapay araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga pag-uutang. Yung word na at, doon mo lang makikita yun. Doon yung first time makikita. Na para bang pinapakita sa atin, o pinaparating sa atin yung ideya na ito. Na yung pagkain na araw-araw at pagpapatawad is directly connected. May connection siya. Na ang sabi po ng isang commentary, the reason daw po kung bakit directly connected sila is because of this. Matanggap mo man ang lahat ng pagpapala di sa lupa, kung hindi ka magkakaroon ng kapatawaran, baliwala lahat. And that is the message that we have nung Friday. Matanggap mo man ang pagpapala di sa lupa, kung hindi ka mapapatawad sa iyong mga kasalanan, it will not benefit you. Hindi ka magbe-benefit nito. And this is the same thing na sinasabi ng Panginoon dito. Sinasabi niya, huwag niyong hanapin ito. Tignan niyo ako. Ako yung tunay na sign. Ako yung dapat na ginagamit yung basehan para maniwala kay sa akin o hindi. Huwag niyong tignan yung mga bagay na yan. And from this, let me give this point. The object of true faith is not signs or provision, but the person of Christ. O sa Tagalog po, ang focus ng tunay na pananampalataya ay hindi dapat pagpapala, kundi si Kristo. Dapat po tayong sumasamba, hindi para pagpalain, hindi dahil na pagpala tayo. Dapat po tayong sumasamba dahil kay Kristo. And this is something that should serve as a wake-up call sa atin. Kasi this truth
Kasi the truth is, it could be possible na sa maraming pagkakataon, ang dahilan bakit tayo naglilingkod, naniniwala at sumusunod is because of the blessings that we continually receive from Him. This is why this morning, ito po yung tanong ko sa bawat isa. Kung aalisin ba ng Diyos ang lahat ng pagpapala sa buhay mo, mananatili ka pa rin bang nananampalataya sa Kanya? Kung hindi niya sasagutin ang panalangin mo, kung hindi niya ibibigay ang inaasahan mo, susunod ka pa rin ba sa Kanya? And this is important simply because this is where true faith is actually revealed. Malalaman kung tunay kang nananampalataya kapag nawala na yung mga bagay na gusto mo, pero nagpapatuloy ka pa rin. And remember Job, one primary example of this is Job. Naalala niyo po si Job? During the time that he lost everything in a single day. Anak niya, kabuhayan niya, lahat na meron siya. After mawala ng lahat na yun, anong pong sabi ni Job? The Lord gives and the Lord taketh away. Nagpapala ang Diyos at kumukuha din ang Diyos. This response that Job had showed us to us na ang kanyang pananampalataya ay hindi nakaangkla sa mga pagpapala, kundi sa Diyos mismo. And from his example, tinuturuan tayo mga kapatid na ang tunay na pananampalataya ay hindi dapat nakakapit sa kamay ng Diyos, kundi sa kung sino siya. Hindi sa pagpapala niya, kundi sa kung sino siya. And this is why this morning, ito po yung panawagan ko sa bawat isa. Kung ang pananampalataya po natin ay nakasandal sa mga pagpapala na ating natatanggap, sa pangalan ng Panginoong Hesus, nakikiusap po ako sa inyo. Magsisi po tayo sa ganitong uri ng pananampalataya. At kung ang dahilan ng ating pagsunod, mga magulang at kapatid, ay dahil lamang sa kung ano ang binibigay ng Diyos, talikuran po natin ang bagay na yan. Sapagkat ang tunay na pananampalataya ay hindi dapat nakatuon lamang sa mga literal na biyaya, kundi sa nagbigay ng biyaya, at ito'y walang iba, kundi ang Panginoong Hesus. At kung sa oras na ito, ikaw ay patuloy na humihingi ng tanda bilang kondisyon upang ikaw ay maniwala, kaibigan, pakinggan mo ang sinasabi ng Panginoon sa iyo. Ang panawagan ng Panginoon sa oras na ito sa iyo ay hindi paghihintay ng higit na patunay, o hindi yung paghingi ng higit pang patunay. Sa halip, mga magulang at kapatid, tinatawag ka niya na tumingin kay Kristo. And right, I am asking you right now, huwag mo nang suriin ang Panginoon ayon sa pamantayan mo. Sa halip, sumuko ka at magtiwala sa Kanya at sa Kanyang salita. And lastly, mga magulang at kapatid, itigil na rin po natin yung pagdedemand ng sign mula sa Panginoon. Itigil na po natin yung paglalagay ng kondisyon para tayo manampalataya. At sa halip, lumapit po tayo sa Panginoong Hesus. Tumingin tayo sa Kanya bilang tunay na tinapay mula sa langit, ang nag-iisang nagbibigay ng buhay, ang nag-iisang sapat para sa ating kaluluwa, sapagkat sa huli, hindi ang mga tanda ang magliligtas sa atin, hindi ang mga pagpapala ang magbibigay buhay sa atin. Ang magbibigay buhay sa atin ay walang iba, kundi ang Panginoong Hesukristo lang. And nasa yan, let me just say, na yung yaman po ng mensahe natin sa umagang ito ay nakikita hindi lamang sa parte kung saan itinatama tayo ng Panginoon. Rather, yung yaman po ng ating mensahe sa umagang ito ay makikita din doon sa part kung saan iniinyayahan tayo ng Panginoon, iniimbitahan tayo ng Diyos na ilagak sa Kanya ang ating pananampalataya. May this truth become a sober reminder to us that the God we serve and praise is a God who doesn't just correct, but also invites. Hindi lang tayo tinatama ng Panginoon, iniimbitahan din niya tayo sa lugar na dapat nating puntahan. At ang katotohanan na siya ay nagbigay ng imbitasyon ay papakita sa atin na sa likod ng ating pagdidemand ng signs, patuloy na pag-i-insist ng kondisyon at patuloy na paghahanap ng iba pang detalye upang mas makumbinsi tayo, shows us kung gaano siya kabuti. Imagine, sa likod ng mga bagay na ginagawa natin sa Kanya, heto siya, tinatama tayo at patuloy na iniimbitahan. I don't know, I think that was 2 nights ago. Tapos, lagi ko po sinasabi kay Richan, i-affirm mo yung authority mo kay Kikit. Ano mo siya, pagsabihan mo siya. Tapos sabi sa akin ni Richan, ayaw nga makinig. Ayaw makinig, nagsasawa na ako. To the point ba, mga magulang at kapatid, di ba kahit hindi natin meant nasasabi natin yan, pag ayaw makinig ng isang tao, parang gusto na lang nating
sukuan. Parang ayaw na lang natin, ay, oo na sa'yo, parang tapos na, sinusukuan na kita kasi ayaw mo na makinig eh. And dito sa ating text, mga magulang ko't kapatid, ganito yung sitwasyon na meron. Yung mga tao paulit-ulit na sinasaway at tinuturuan ng Panginoon pero hindi niya sinukuan. Yun po yung yaman ng ating mensahe. Yun po yung yaman na meron ng ating Diyos. Hindi niya tayo sinukuan. At dahil po dyan, mga magulang po tayo, mga magulang ko't kapatid, lumapit tayo sa Kanya at kilalanin siya na bilang tapat at mabuting tagapagligtas ng ating mga buhay. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa aming Amang Banal, marami pong salamat sa kabutihan at katapatan na meron ka sa aming mga buhay. As a human being, Panginoon, we are prone to surrender every time, Panginoon, we are having a hard time, especially to the people, Panginoon, that you've entrusted to us. Ngunit salamat, O Diyos, sa teksto namin pinakita, Panginoon, inintroduce mo sa amin ang isang side ng Panginoong Jesus who continually correct and continually invites us. Panginoon, turuan mo kami sa oras na to, not to demand signs anymore, but rather, Panginoon, create in us a heart, Panginoon, na merong pananampalataya sa iyo, O Diyos. Pananampalataya sa iyong salita at pananampalataya sa katotohanan ng ibinabahagi nito. Mahabagkat maawa sa amin, O Diyos, huwag mong hayaan, Ama, na patuloy kami, Panginoon, na mag-demand pa ng iba pang patunay. Rather, Panginoon, tulungan mo kami mag-concentrate sa iyong salita at paniwalaan ang katotohanan nito. Marami pong salamat, Ama, sa kabutihan mo. Marami pong salamat sa katapatan mo. May the grace of the Father, the love of the Son, and the fellowship of the Holy Spirit be upon us all. Ito po aming sama dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.